Yamang si Kristo'y nagtiis ng hirap noong siya'y nasa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Amen. Praise the Lord, mga kapatid, no? So, sa salita na ito ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, sa unang Pedro, so, I'm so blessed, mga kapatid, sapagkat nung nabasa ko ito, mga kapatid, ay baga isa sa mga gumising sa akin, mga kapatid, na binigyan ako ng karunungan ng ating mga Panginoon, no? Yung paano ibinigay ng Diyos yung kaloob na galing sa Kanya, mga kapatid. So, sabi dito, mga kapatid, dahil naghirap si Kristo sa katawang tao niya, dapat ay handa rin kayong maghirap, sapagkat hindi na gumagawa ng kasalanan ang taong nagtitiis ng hirap. So, purihin po ang salita natin, mga Panginoon. So, sa madaling sabi, mga kapatid, so we are followers, mga kapatid, ng ating mga Panginoon, no? So, lahat naman po tayo ay Kristiyano, no? Ay mga anak ng Diyos. Pero, mga kapatid, sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 2, mga kapatid, na may iba't iba, mga kapatid, ang pagkatawag sa atin bilang Kristiyano, mga kapatid, no? So, lahat naman tayo, mga kapatid, ay anak ng Diyos. Pero, kung papansinin po natin dito, mga kapatid, sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 2, pakibasa po. Kayo'y pinili na ng Diyos Ama ayon sa Kanyang layunin sa mula pa, at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Amen, praise God, mga kapatid. So, pinili na kayo ng Diyos Ama noon para maging anak, maging mga anak, mga kapatid. So, lahat po tayo, mga kapatid, ay anak ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Pero, meron pong pagkakaiba dito, mga kapatid. Yung sinasabing mga anak talaga ng Diyos sa Espiritu. Dahil sinasabi dito, mga kapatid, na maging mga anak niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. May mga tao din, mga kapatid, na anak ng Diyos. Pero, wala doon sa pagkakaroon na meron silang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. So, yun po yung pagkakaiba, mga kapatid, sa ang mga anak ng Diyos na kumikilala sa Kanya at yung mga anak ng Diyos na hindi kumikilala sa Kanya, mga kapatid. Kung papansinin nyo kanina, mga kapatid, yung Bible study natin, no? So, mayroong mga iba't iba, mga kapatid, na layunin doon sa tinalakay natin, mga kapatid. Yung pagkasipirit, mga kapatid, doon sa kalooban ng Diyos at doon sa hindi kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pero dito, mga kapatid, kaya tayo tinatawag na Kristiyano dahil meron tayong banal na Espiritu. Yun yung mahalaga, mga kapatid, sa mga totoong tinawag ng ating mahal na Panginoon. Yung nagkaroon lamang po ng totoong relasyon at mayroong banal na Espiritu na sinasabi. Lahat naman tayo, mga kapatid, anak ng Diyos. Pero yung pagkakaiba nga lang, yung iba ay walang banal na Espiritu. At yung iba ay mayroong banal na Espiritu, mga kapatid. So, kukuha niyo po ba yung point, mga kapatid, na mayroong dalawa, no? Pero lahat tayo ay anak ng Diyos. Ang pagkakaiba lang ay mayroon tayong banal na Espiritu, mga kapatid. So, purihin po ating mga Panginoon, mga kapatid, dahil isa tayo sa pinili ng Diyos na maging anak niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, no? Napakasaya, mga kapatid, na baga noon, baga hindi pa tayo nakakilala sa ating mahal na Panginoon ay anak din tayo ng Diyos. Pero, yun nga lang, wala tayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, kung mapapansin niyo, mga kapatid, dahil naghirap si Kristo sa katawang tao niya,
dapat ay handa rin kayong maghirap. No? Ito yung mga pagtitiis ng mga Kristiyano, mga kapatid, yung mga anak ng Diyos na mayroong banal na Espiritu. Yung ginagawa nila lahat para sa ating mahal na Panginoon. No? Yung araw ng linggo, talagang inilalaan nila para sa ating mahal na Panginoon. Meron din naman mga anak ng Diyos, pero yun nga lang, wala doon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. At yun yung nakakalungkot, mga kapatid, sa kapanahunan natin ngayon. Pero mga kapatid, at tuloy-tuloy po tayo magbasa, mga kapatid, sabi dito sa verse ko, hindi na siya sumusunod sa masama niyang ugali, kundi sumusunod na siya sa kalooban ng Diyos. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. So ito yung mga anak ng Diyos, mga kapatid. Baka ibinibigay na nila yung kanilang buhay para sa ating mahal na Panginoon. So nagalaan talaga sila ng time para sa kanilang Panginoon, mga kapatid. No? Hindi yung Panginoon lang na nanggagaling sa salita. No? Maraming nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Yung kilala lang sila sa salita, pero wala doon sa mga gawa, mga kapatid. Ang totoong anak ng Diyos, mga kapatid, ay mayroong banal na Espiritu. Ang siyang naggagabay bawat isa po sa atin, mga kapatid. Yun yung nasa sa atin po ngayon, mga kapatid. No? Kung wala kang banal na Espiritu, makakapag-worship ka kaya sa ating mahal na Panginoon? No? Yun yung tanong, mga kapatid. Makakaawit kaya sa ating mahal na Panginoon? So, ang hirap, mga kapatid, no? Parang ginagawa mo lang sinungaling. Kapag hindi ka kilala sa ating mahal na Panginoon, tapos umaawit ka ng kay buti-buti mo. No? Pero ang totoo, hindi mo talaga kayang awitin yung kay buti-buti mo, Panginoon, sapagat yung puso natin ay wala doon sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? So, puri po ating mahal na Panginoon. At sa verse 3, mga kapatid, kaya huwag na ninyong gawin ang mga ginagawa niyo noon. Ang mga bagay na gustong gawin ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, puno ng kahalayan. No? Kung napapansin nyo kanina sa Bible study, na talakay po natin, no? Kanina yung kalayawan, kahalayan, yung mga makamundong gawain, mga kapatid. Pero dahil pinili o tinawag tayo ng ating mahal na Panginoon, so narito na tayo, mga kapatid, isa sa mga sumusunod na sa kalooban ng Panginoon. Na yun yung pagkakaiba, mga kapatid, na noon at sa pinili ka ngayon. So sa akin, mga kapatid, alam niyo po na na-bless ako sa salita ng ating mahal na Panginoon, na kung noon, mga kapatid, ay naranasan din namin yung iba't ibang uri ng kalayawan sa mundo. No? Pero dahil sa tinawag kami ng Panginoon, tinawag din ako ng Diyos, mga kapatid, I realize, mga kapatid, na napaka-sagwa pala, no? Hindi pala karapat-dapat yung ginagawa namin noon. Noon na hindi pa kami nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Although, mga kapatid, nakikilala namin yung Panginoon dahil doon lang sa aming mga salita, no? Nagtitiwala kami na mayroong Diyos. Dahil yung Pilipinas, mga kapatid, isa sa mga kilala na religious doon sa pagka-Christianism, mga kapatid. Pero most of them, mga kapatid, na almost 81%, mga kapatid, ay Kristiyano, no? Pero doon sa ibang denomination, mga kapatid, doon sa iba't ibang relihiyon, mga kapatid. Pero yun nga, mga kapatid, ang totoong naglilingkod sa ating mahal na Panginoon ay mayroong totoong banal na Espiritu. No? Kung ating mapapansin, mga kapatid, yung fruit of the Holy Spirit na sinasabi, mga kapatid,
doon sa Galatia 5:22 hanggang sa 23 na meron siyang bunga ng banal na espiritu. No? Yun yung una ay pag-ibig na sinasabi mga kapatid na makikita doon sa pagka-Christianism o tinatawag na Kristiyano. Yun yung totoong Kristiyano mga kapatid na mayroong fruit of the Holy Spirit. Kaya nga mga kapatid, yun yung pagkakaiba mga kapatid sa noon na hindi tayo nakakilala sa Panginoon at ngayon na pinili na tayo at mayroon tayong banal na Espiritu mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, kung papansinin po natin dito mga kapatid na sabi, pero nagtataka ngayon sa inyo ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos kung bakit hindi na kayo nakikisama sa magulo at maluho nilang pamumuhay. Kaya nagsasalita sila ng masama sa inyo. No? Alam niyo mga kapatid, kagabi lang mga kapatid, meron akong struggle mga kapatid. No? Nung una mga kapatid, talagang sabi ko, kung gagamitin ako ng ating mahal na Panginoon sa umagang ito, dapat meron ng mga, kasi itong sa akin mga kapatid, no? Wala man akong, di man ako nag-aral na bilang pagkapastor, bilang manggagawa mga kapatid. Yung sa akin, ito'y gift na, ng ating mahal na Panginoon na sinasabi mga kapatid, kaloob lamang, no? Yung talagang ibinibigay lang ng ating mahal na Panginoon. Kaya nag-aantay ako mga kapatid kagabi sa yung Holy Spirit na ibibigay ng Panginoon na siyang nangungusap sa akin kapag ginagamit ako. Yun yung talagang inaantay ko mga kapatid kapag ginagamit ako ng ating mahal na Panginoon sa ubasan. Yung bigla na lang may pumapasok ng mga verses mga kapatid na siyang nag-create ng isang topic na dapat kong gamitin. Hindi mga kapatid na ginagawa ko lamang mga kapatid, kundi inaantay ko kung anong kalooban ng Panginoon. Yun yung sa akin mga kapatid, dahil ito'y gift ng Panginoon, kaya inaantay ko kung anong kalooban ng Panginoon sa akin. Alam niyo mga kapatid, nakatulog siguro ako kanina mga kapatid is almost mga 2 a.m. na mga kapatid. Dahil sa pag-aantay ko kung ano yung kalooban ng Panginoon. Talagang napayak na ako mga kapatid kasi ilang oras na lang at ayaw kong sa mga oras ay magmadali at gagawa ng mga topic. Kaya inantay ko kung ano kalooban ng Panginoon. So, nag-antay ako mga kapatid at that time mga kapatid ay naka-grip ako ng mga 1 minute o 2 minute mga kapatid. Tapos nagising na naman ako. So sabi ko, talagang dami yung gawa ng kaway. Dinidiscourage ako mga kapatid na hindi ako makagawa ng topic for today mga kapatid. Kaya kanina umaga mga kapatid, so mga +2 na siguro mga kapatid. So salamat sa Panginoon na talagang nanalangin ako ng time sa ating mga Panginoon kung ano ba yung mga pagkukulang ko. So salamat sa Panginoon na itong salita natin mga Panginoon, so umagang ito mga kapatid, yung nagbigay ng kalakasan sa akin. At that time mga kapatid, na nag-aaral talaga ko ng salita natin mga Panginoon, nung galing kami kila Pastor Ramon, so umuwi na kami mga kapatid sa Santa Monica, dahil mag-prepare ako ng topic mga kapatid. So natin ko ngayon kalooban ng Panginoon at hanggang sa alas 10, alas 11, alas 12, nung dumating si kuya niya ng mga kapatid, na lasing na naman, no? Pero alam niyo mga kapatid, na blessed ako mga kapatid dahil, sabi niya mga kapatid, nung pauwi na siya, na meron siya sinabi sa akin mga kapatid, na alam niyo mga kapatid, na lumiliwanag pala tayo sa kanila, no? Na tayo yung nagiging ilaw pala sa kanila mga kapatid, na hindi natin akalain na makikitaan tayo ng bunga na gano'n mga kapatid sa tulong ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo mga kapatid, yung sabi niya doon na umalis na siya na pasensyahan mo na ako, Sel. Sabi niya, pasensyahan mo na ako, Sel, kasi nakainom ako.
ganito na talaga siguro ako, buti nga ikaw, meron kang pagbabago, no? So, pinuri ko nga yung ating mga Panginoon. So, sabi ko sa kanya, lahat naman ay kayang baguhin ng ating mga Panginoon. So, yun ang sabi ko sa kanya. At sabi niya mga kapatid, kung sa akin, hindi na siguro magbago. Pero alam niyo mga kapatid, yung iniling ko sa ating mga Panginoon, na kung gagamitin man ako mga kapatid, na maging way din ng kaligtasan ng ibang tao, na gusto kong matapos agad yung bahay ko mga kapatid sa sitio Santa Monica, no? Upang makapag-share din ako ng Word of God at mapukusan ko yung pamilya nila Sister Aniway mga kapatid. Kasi yung pamilya ko mga kapatid, dinalangin ko sa ating mga Panginoon at sa kabutihan ng ating mga Panginoon, nakakilala sila mga kapatid. At yun yung pinapangalagaan ko ngayon mga kapatid. Yung mga soul doon sa kapatiran natin mga kapatid doon sa sitio Tipilinggit na siyang kahit mahirap, no? Kahit mahirap yung sitwasyon namin mga kapatid, kahit anong oras na kami nakawik, madaling araw, minsan basa kami ng ulan, basa kami ng alon, so gulang kami mga kapatid dahil itong ginagawa namin mga kapatid, ito'y kalooban ng Panginoon na baga sabi nga doon mga kapatid, gawin ninyo ng buong puso para sa Panginoon at hindi sa mga tao. So lagi po natin gawin mga kapatid yung i-glorify natin yung Panginoon at hindi yung ating sarili mga kapatid. No, alam niyo mga kapatid, kahit nagsisipirit na kami ngayon ni Pastor Ramon mga kapatid, ni Pastor Ramon Jr., na sila yung sa Sitio Lamot at kami sa Sitio Dipilinggit, talagang nakakalungkot mga kapatid kasi iwalay kami, pero dahil nais ng Panginoon na ibahagi natin yung Ebanghelyo mga kapatid na ipinapagawa ng ating mahal Panginoon. Kaya mga kapatid, na-bless talaga ako sa salita ng ating mahal Panginoon na napapansin nila mga kapatid kasi nung una mga kapatid, struggle namin na pag umuwi kami doon, kapag lasing yung kuya niya, baga sinasabi nga, bunagin na kayo? Ganun ba mga kapatid? Bakit nag-iba na kayo ng reliyon? No? Hindi ganun mga kapatid. Wala sa reliyon mga kapatid, no? Kundi si Jesus Christ yung ating pinapanghawakan po dito mga kapatid. Yan ay title lang mga kapatid na isang bahay dalanginan upang tayo magpalakasan mga kapatid. Upang tayo dumulog sa ating mahal Panginoon. Pero yung totoong relasyon wala sa simbahan, kundi doon sa pagkukomunikasyon natin sa ating mahal Panginoon. Kaya napapansin nila mga kapatid kung bakit hindi na kami ganun nakikisalamuha sa kanila mga kapatid. Kasi iba yung espiritu natin, no? Sa espiritu nila. Napapansin niyo mga kapatid nung una, no? Meron na tayong banal na espiritu na nagagaling sa Diyos. Yung pinili tayo sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kaya tayo nagiging anak ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen. Naunawaan po ba natin mga kapatid? Amen. So, amen, praise the Lord mga kapatid. Ganun mga kapatid, kaya nga, pag umuwi na kami doon, kapag lasing si kuya niya, hindi na kami, hindi na ako niya mga kapatid na, tagay ka muna sin. Para ganun, ang hirap mga kapatid sa party na pero alam niyo mga kapatid, sige lang po. Lagi yan ang sinasabi ko sa nila mga kapatid, na sige lang po. No? Naisip na nila, kahit anong pilit nila nung una, na isang business lang. No? Pero once na tinikman mo yung mga kapatid, bumalik ka na naman. Kaya, sige lang. No? Kaya lagi mo lang sila ipanalangin mga kapatid. Kaya yun yung resulta mga kapatid na sinasabi, pero nagtataka ngayon sa inyo ang mga taong hindi kumikilala. Kung noon, grabe kayo makipagsalo, pray, punta tayo doon sa, mamaya may sabong doon. Pusta tayo doon sa manok may, pray, may inaman doon mamaya, maraming pulutan. May mga ganun times mga kapatid. Pero dahil sa tinawag tayo ng Diyos, narito tayo ngayon para sa kapurihan ng ating mahal Panginoon. Amen? Amen. So palakpakan muna po natin yung ating mahal Panginoon. So, napakabuti ng Diyos
Diyos mga kapatid, no? Ngunit, sabi nito mga kapatid, ngunit mananagot sila sa Diyos sa ginagawa nila dahil hatulan ng Diyos ang lahat ng tao, buhay man o patay. Yun yung nakakalungkot mga kapatid. Kaya nga, bilang anak tayo ng Diyos, kailangan natin i-spread yung Word of God na maabot sila mga kapatid na merong magandang balita na binigay ang ating mahal na Panginoon. No? Merong kaligtasan. No? Merong langit at impyerno. Kaya nga mga kapatid, isa sa mga nagbibigay mga kapatid ng paalala sa ating mga kapatid na hatulan tayo ng Panginoon ayon sa ating mga gawa mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, kaya nga mga kapatid, yun nga, sabi sa Roma 12:21 na daigin mo ng mabuti ang masama. No? Natalakay po natin kanina, kaya talaga yung flow ng message na natin mula Panginoon, narito siya mga kapatid. No? Siya yung nangungusap sa atin. Kasi kanina pa lang mga kapatid, baga talagang yung mensahe ng ating mahal na Panginoon ngayon ay konektado doon sa Bible study kanina mga kapatid. No? Kaya daigin po natin ng mabuti ang masama. Huwag tayong padaig sa masama, bagkus daigin natin mabuti. Basahin po natin mga kapatid sa Roma 12:21, no? At ito po yung pagkasabi mga kapatid sa Roma 12:21. Basahin ko na naman mga kapatid. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Amen, praise God mga kapatid. Bagkus daigin mo ng mabuti. Kung ikaw ay inofiran mga kapatid na hindi karapat-dapat sa Panginoon, so kailangan daigin mo ng mabuti. No? Meron din akong salita ng Diyos na i-offer sa iyo. No? Ganun mga kapatid, okay lang ba na i-share ko yung salita ng Panginoon? No? Amen po ba mga kapatid? Kailangan mga kapatid, ganun po yung pagkatawag sa atin. Ito yung bagong buhay ng Kristiyano na sinusundan po natin mga kapatid. Ang bagong buhay po mga kapatid, na meron tayong banal na Espiritu. Kaya nga sa verse 6, ito ang dahilan kung bakit ipinangaral ang magandang balita sa mga taong patay na. Nang sa ganon, kahit patay na sila sa laman at matulad-tulad ng lahat ng tao, mabubuhay pa rin sila sa Espiritu ng Diyos. No? Kaya walang silbi mga kapatid yung ating pamumuhay kung walang banal na Espiritu. No? Kaya kung magkakasala man tayo mga kapatid, kung ang isang kamay ang nagiging sanhi ng pagkakasala, mas mabuti pa daw ito ay putulin kaysa ang buong katawan mo ang siyang mapahamak doon sa impyerno. No? Kung yun ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dugutin mo ito. Yun ang sabi ng salita natin mga Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kung ang kaluluwa mga kapatid ang siyang mapunta doon sa impyerno, yun po yung mahirap. Kasi wala nang may babalikan mga kapatid. Wala nang may babalik doon sa kaligtasan. Kapag once na doon na tayo mga kapatid sa kadagat-dagatan sa apoy mga kapatid. Kaya nga, narito yung salita ng ating mga Panginoon na kailangan natin, ang sabi nito mga kapatid, ipangaral ang magandang balita. Amen po ba mga kapatid? Amen. Na kahit sa simpleng sitwasyon mga kapatid, meron kang taong close mo mga kapatid or kaibigan na hindi pa nakilala sa Panginoon. No? Na ikaw ay magiging daan para sa kaligtasan niya mga kapatid. So ipagamit po natin mga kapatid yung ating kaloob mga kapatid sa ating mga Panginoon. No?
yung ibinigay ng Diyos sa ating mga kapatid na kailangan natin ipagamit doon para sa ating mahal na Panginoon. At kaya nga mga kapatid, sabi sa verse 7, malapit na ang katapusan ng mundo. Kaya pigilan ninyo ang sarili ninyo para hindi kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa mga panalangin ninyo. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. No? Natalakay din po natin mga kapatid kanina na kung paano mahalin yung kaaway. No? Kaya nga, talagang, tumpak na tumpak mga kapatid yung salita natin mga Panginoon. No? Ang hirap ipakita mga kapatid na mahal mo yung kaaway mga kapatid, na meron kang galit sa iyong puso. No? Pero dahil minahal ka ng Diyos, at yun dapat ang ipakita natin sa ating mga kapwa mga kapatid. Kailangan natin ibigin ang ating mga kaaway higit sa ating mga sarili. Dahil sabi doon, paano mong maiibig ang Diyos na hindi mo nakikita? Kung sasabihin mong iniibig mo ang Diyos at hindi mo iniibig yung kaaway, paano mong maiibig ang Diyos na hindi mo nakikita? Samantalang ang iyong kapatid na nakikita mo ay hindi mo kayang ibigin. No? Kaya nga mga kapatid, napakahirap. So huwag po natin gawing sinungaling mga kapatid. Dahil huwag mo sabihin mahal mo yung Diyos kung hindi mo kayang mahalin na yung sariling kapwa na nagawa ng kasalanan sa iyo. Mahal mo yung Diyos pero hindi mo nakikita. Pero hindi mo kayang mahalin yung kaibigan mo na nakikita mo naman. No? Ipakita mo muna mga kapatid sa iyong kapwa bago mapapakita mo yan. Dahil sabi ng Panginoon, kung ano yung ginawa mo sa iyong kapwa, ay ginawa mo rin sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Amen. Amen, praise God mga kapatid. So, sabi nito mga kapatid, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya, kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Tanggapin ninyo siya. Tanggapin ninyo sa inyong tahanan ang isa't isa ng maluwag sa puso. Amen. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. No? Maging sa akin mga kapatid, no? Ang hirap magtanim ng salita o ng galit sa mga kaaway or maging sa mga sarili mong kaibigan o kapwa, no? Lalo tigit na ginagamit ka sa banal na harapan ng Panginoon. Parang ginagawa natin sinungaling mga kapatid, kaya nga, surrender all mga kapatid. I-surrender po natin yung mga hindi ka nais-nais doon sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Na kailangan natin magpatawad sa ating mga kapatid na ano man yung nagawa nila, kasi pinatawad na tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan kahit na ganun tayo ka makasalanan. No? Ganun yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya kailangan din natin magpatawad tulad ng pagpapatawad ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral ng salita ng Diyos. Amen. Praise God. At ang binigyan ng kaloob para maglingkod ay dapat maglingkod. No? Kung ikaw ay binigyan ng kaloob ng ating mahal na Panginoon na maghandog awit, binigyan ka ng magandang boses, ipagamit mo sa Panginoon. No? Dahil isa yan sa mga blessing mga kapatid na dumadaloy sa ating mga puso. No? Na ikaw ay ginagamit mga kapatid na umaawit sa Panginoon. Kung ikaw ay may mga ngaral, ipagamit mo sa Panginoon. No? Kung tinawag ka ng Diyos na mangaral, mangaral ka.
Kung ikaw ay tinawag na maglingkod, maglingkod ka. Sapagkat iba-iba ang kaloob na binigay ng ating mahal na Panginoon. No? Kung ang mapapansin niyo mga kapatid, may iba't ibang kaloob na binigay yung ating mahal na Panginoon. Na sabi niya mga kapatid sa Ephesians 4:11, pakibasa po. Amen. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman mga propeta, ang iba ay mga ebanghelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Amen. Praise God mga kapatid. So, iba't iba po yung ipinagkaloob sa ating mga kapatid. Yan yung gift ng ating mahal na Panginoon. Bawat isa po sa atin. Kung ikaw ay binigyan mga kapatid ng maging isang apostol, no? Maging evangelista, maging pastor, o maging guro, no? May mga kaloob na binibigay yung ating mahal na Panginoon. Kung ikaw man ay isang mga awit, o ikaw man ay ginagamit maging sa instrumentalist, o sa pagbibigay, no? May mga iba't ibang kaloob tayo. Pero ang gusto ng Panginoon ay ipaggamit mo yan, mga kapatid, sa ating mahal na Panginoon. Kasi kung hindi mo ipagamit, yan ay kukunin ng Diyos at ibibigay sa iba, mga kapatid. No? Kaya habang sa iyo, mga kapatid, na sa iyo yung magandang boses, umawit ka ng umawit sa Panginoon. No? Kung ikaw man ay magaling magsalita, mangaral ka ng nasa kalooban ng ating mahal na Panginoon. No? Kaya nga itong mga kapatid, yung sa akin, hindi man ako nag-aral, no? Pero ang sa akin lang po ay yung kung paano ang Diyos ang nagbibigay sa akin, no? Kaya hindi ko ipinapahayag yung aking sarili, kundi ang kapurihan ng Panginoon, mga kapatid, dahil yun yung pagkakilala ko sa Kanya. Ng Diyos ang dapat itaas sa aking buhay, mga kapatid. Dahil sabi, mga kapatid, sa Acts, mga kapatid, chapter 2, 20 verse 24, mga kapatid, nasabi natin ni Apostol Pablo dito, mga kapatid. Kung hindi ako nagkakamali, mga kapatid, Acts chapter 20, verse 24. May basa? Subalit walang halaga sa akin ang mga buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Amen, praise God, mga kapatid, no? So, baga sa atin, mga kapatid, na ito po yung sabi, mga kapatid, sa King James Version, na datapot hindi ko minamahal ang aking buhay, na waring sa akin ay mahalaga. No? So hindi, yun ang sabi ni, kung ano sa salita at tumapatid si Apostol Pablo, na datapot hindi ko minamahal ang aking buhay, na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus, na magpatutuo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. No? Magampanan ko lamang, mga kapatid. No? Kasi iba't iba yung katungkulan na ibinigay ng Diyos sa atin. Ikaw man ay maging membro, ikaw man ay ginagamit sa instrumentalist, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, iba't iba po yung katungkulan. Pero sabi, mga kapatid, magampanan ko lamang. No? Hindi ko inaring dapat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus, na magpatutuo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. So, we are followers, mga kapatid. So, tayo po ay Kristiyano. Doon sa pagkatao
tayo pinili ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na meron tayo ngayon, mga kapatid. Kaya nga, yung ating buhay ay sa Diyos na, mga kapatid. Kaya lumalakad na tayo, mga kapatid, doon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Kaya nga, talagang na-amaze ako sa salita ng ating mahal na Panginoon. No? Kung paano tayo unti-unti binabago ng ating mahal na Panginoon. Kung dati tayo, mga kapatid, ay palamura, palainom, no? Palaaway. Pero ngayon, mga kapatid, dahil binigyan tayo ng Holy Spirit, unti-unti natin nakikilala yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Gising pa ba tayo, mga kapatid? Palakpakan muna po natin yung ating mahal na Panginoon. So, malapit na po ito, mga kapatid. So, talagang pag-aralan natin, mga kapatid, sapagkat napakaganda po yung salita ng ating mahal na Panginoon. So, huwag po tayong magsawa, mga kapatid, na mag-aral ng salita ng Diyos, no? Amen po ba, mga kapatid? Amen, praise God. Tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid, na sabi, mga kapatid, sa bilang isang Kristiyano, so we are followers of God, mga kapatid, no? So, meron tayong iba't ibang karanasan, no? Unang-una, bago pa lang tayo tumanggap sa ating mahal na Panginoon, tayo'y mga tagapakinig lamang, no? Sa ating mahal na Panginoon, no? Miyembro pa lang. Pero dahil tayo'y mga nakakilala na sa Panginoon o sinasabi na tagasunod na ng Panginoon, no? Meron mga ilang years na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. So yung hindi lang basta-basta, mga kapatid, yung kanilang pananampalataya o yung kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, no? Ano man yung mga pagsubok na dumarating sa kanila ay hindi na sila basta-basta sapagkat nakarating na sila sa mga 10 years, 15 years, 5 years, 20 years sa kanilang paglilingkod, no? So meron na silang matibay na pundasyon. So, iba na yung kanilang pagtitiis, no? Dahil mayroong pag-asa silang hinahangad na makarating doon sa kaluwalhatian ng ating mga Panginoon. Kaya nga, may iba't iba tayong takbuhin, mga kapatid, sa ating pagka-Kristiyano, mga kapatid. So, yung mga takbuhin natin, yung mayroon tayong mga pagtitiis,